May pa-order nga ako ngayon kaya bago ako maghatid sa school, nag-prepare muna ako ng mga kailangan para pagbalik lulutuin ko na kasi 6 PM pa naman yung order kaya abot pa. Nung nakita nga ni Sian na nagsusuot ako ng apron, tinatanong niya kung may work na daw ba ako. Sabi ko meron na dito sa bahay. Ito nga si Sevi gusto pang sumama kala aalis ako. O, diba? Ganap na ganap yung suot natin ngayon. Yan talaga yung goal ko ngayong 2026 mag-video. Para kung saan man tayo dalhin ng kapalaran, meron tayong mga memories na mapapanood. Hindi na para kumita pa sa mga reels na yan. Ang mahalaga yung may mga memories na babalik sa susunod ng mga taon. Ayun na nga, sinimulan ko na mag-prepare ng pangputo, yung mga dry ingredients. All-purpose flour, sugar, at saka baking powder. Dati na rin naman akong upload ng mga vlogs pero tumigil ako nung 2025. Mga reels na lang na ng mga kay kadalasan yung na-upload ko dati. Pero ngayon, 2026, gusto ko sanang itry ulit. Nahirapan kasi ako noon kasi nga baby pa si Sevi noon tapos breastfeeding pa ako noon. Tapos pumapasok pa si Sian sa sundo. Ang hirap isingit nung mag-video-video tapos yung mag-e-edit ka pa, hindi pa ako masyadong magaling mag-edit. Kaya ganito pa yung mga ina-upload ko. Pero siguro sa susunod mag-i-improve naman. Try lang ng try. Dalawang bilao nga yung order ngayon. Isang bilao ng puto tapos kutsinta. Tapos sinabayan ko na rin niya ng banana puto, puto banana cake. Ay hindi, puto banana cheese. Kasi may nagbigay sa akin ng overripe na lakatan. Tinry ko na rin. Para isang salang na lang sa steamer. Tapos ayun, change outfit na. Kasi maghahatid naman. 12 to 5 nga yung pasok ni Sian. Kaya marami pa akong nagagawa. Baka next year whole day na kaya ito na talaga yung time para gawin ko yung mga gusto ko pang gawin. Tapos pagkabalik ko galing school yan, ginawa ko na siya. Dati nga, mas marami pa akong pinapasobra kaysa sa yung mismong order. Kasi nga, mas marami dito yung biglaan na lang mga nag-order pag luto na talaga at ready na pag i-deliver. Pero ngayon, dahil magbibideo-video nga ako, napaka time consuming kasi ng mga ginagawang ganito. Ayan, kaya konti lang yung ginawa ko. Parang nagsobra lang ng 5 tabs yung ginawa ko. Tapos yung iba yung nasa bilaon na siya. Napaka-importante sa puto yung sasalain mo siya kasi yun yung secret para maging pino yung texture, walang buo-buo. Tapos mas madali siyang isalin kapag nakalagay sa pichel. Tapos sa cheese naman, Eden o kaya keso or cheesy, kahit alin naman dyan, masarap naman yan lahat. Kaso itong Eden kasi yung medyo pricey. Kaso no choice naman na gawa nung namimili ako last December, nagkaubusan na nung keso at saka nung cheesy, yan na lang talaga yung available. Kaya no choice. May natira pa akong dalawa kasi nagpasobra ako nun. Gawa ng mahirap yung kaurasan ka mauubusan ng mga stock. Yung iba siguro sa inyo, napanood na yung dati kong mga video. Ganun lang din naman. Hindi naman ako nagbago ng ingredients saka ng process ng paggagawa. Mas maganda kapag nagpapa-order ka ng puto, nagpapa-order ka rin ng kutsinta. Para yung pag steam mo, isahan na lang. Tsaka pag ilalagay mo yung puto, make sure talaga na kulong-kulo yung tubig. Kasi pagka hindi siya kumukulo or mahina yung kulo, papalpak talaga yung puto mo. Tapos ang ginagamit ko naman sa kutsinta ay yung food color na powder na orange. Dati at suwete kaso may aftertaste pa kasi yun. Mas okay to. Tsaka mas madali siya. Hindi ka na magpapainit ng tubig. Tapos sinasala din siya para mawala yung mga buo-buo. Tapos halo to ng halo dapat kada isasalang mo siya. Kasi yung cassava flour dapat hinahalo siya. Yun. Tapos ito na yung puto, luto na. 12 minutes ko lang siyang ini-steam. Tapos pag inahon mo yung puto, dapat ilalagay mo siya sa cooling rack para hindi siya mag-moist. Kasi pag nag-moist siya, madali yung mapanis. Kaya maganda talaga yung napapalamig muna siya kahit papano pag bagong ahon. Tapos sa kutsinta naman, kailangan pag bago mo siya ilagay, na mix mo siya ng maayos kasi natining yung yung cassava flour sa ilalim. Kaya dapat lagi siyang hahaluin. Pero hindi naman siya na-overmix. Hindi katulad nung puto. Yung puto kasi, bawal naman yung halo ng halo kasi na-overmix naman siya. Kapag na-overmix naman, yun, hindi na siya aalsa ng maganda. Ito naman kutsinta, kahit diretso mo na siyang ilagay sa bila o kahit mainit pa. Basta wag mo lang siyang lalagyan ng cheese at ipapackaging ng mainit pa. Kailangan malamig din. Kasi pag mainit mo pa yan binalot, ayun, magmo-moist din tapos nakakapanish yun. At yung sinabay kong puto banana cheese ay 15 lang yung nagawa ko kasi tinry ko lang. Yung saging lang kasi 3 pieces. Kaya yun lang din yung pwede dun sa recipe na ginawa ko. Kalahating recipe lang siya. Sa ibang video ko na siguro ilalagay yung ingredients nung puto banana cheese kasi hahaba naman masyado itong video. Ayun, siguro mga 2 hours kong ginawa to. 2 PM ako natapos dito. Kaya sakto sa merienda yung 5 tabs na sobra. Pinost ko agad yan dito sa subdivision namin. Mga taga dito lang naman talaga yung mga customer ko kasi pag may nag-inquire naman sa akin na taga-labas, pag hindi sila willing maglalamove or mag-pick up, hindi ko sila ina-accept kasi nga hindi naman ako nakakapag-deliver sa malayo. Naka-e-bike lang kasi ako.
Yan, bago mag-deliver, kailangan ko munang mag-quality check. Ano pang silbi ng QC at QA ako dati, di ba? Kailangan may quality check din yung niluluto ko bago i-deliver. At yun, ang sarap nitong recipe ni Tita Taba, kung napapanood niyo yun, yung puto banana cheese. Sa unang tikim, malilito ka kasi malalasahan mo yung chocolate chips, tapos yung konting alat ng cheese, tapos lasang puto, yun. Pero ang sarap niya. Nakakabitin yung isa, dalawa na piraso. Kaya ang ginagawa ko, nakatab din siya, 6 pieces. For 60 pesos. Kasi, nung nag-costing ako, parang kailangan 10 pesos ang isa eh. Pero may bayad pa nga yung packaging kasi yung packaging ko 5 pesos. Tapos free deliver pa, diba? Pwede na yun. Ang nagawa kong puto ay 76, 75 yung binenta ko. Isa lang talaga yung natikman ko. Tapos dito naman sa kutsinta, 57 yung nagawa ko, 55 yung binenta ko. Dalawa naman yung natikman ko. Kaya sabi nila, hindi daw ba ako nauumay dyan sa mga niluluto ko. Eh, paano kung mauumay? Ilang peraso lang yung natitira, kulang pa nga eh. Isang post ko nga lang yung 5 tabs, naubos din agad. Gawa ng, yung mga tao kasi dito, hindi sila masyadong magpapareserve. Gusto lagi, i-deliver mo na agad yung luto na, pag in-order nila sa'yo. Depende na lang kung halimbawa, yung may mga okasyon talaga, nag-a-advance sila. Pero minsan talaga rush. Saka yung mga nagme-merienda, syempre, naghahanap yan dun sa, sa page. Tapos pagka nakita nilang available na, syempre yun na yung orderin nila. Kaysa yung mamaya pa available, diba? Gutom na nga ni. Ayun, ayun lang muna for today's video. Bye!